Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay nagawang putulin ni Yuhun ang kamay ng Young Master Chien Mukom. Sa ginawang ito ni Yuhun ay gulat naman sila, matapos ay agad na napalapit dito ang 4th Council Elder sa kinaroroonan nila Yuhun at ng Young Master. Sa isip naman ng 3rd Council Elder na ginawa niya ito ng may dahilan, dahil alam niya na sinusubukan nilang gawing bagong Vice Lord si Chien Mukom. Agad namang tinanong ng ating bida ang 4th Council Elder na lumapit sa kanila kung may problema ba ito sa kanyang ginawa. Sinabi naman nito na walang problema at nagpapasalamat ito sa awa na ibinigay niya para buhayin pa ang Young Master dahil sa kalapastanganan nila. Ngunit sa isip nito ay galit na galit siya dahil maari na sanang paslangin ng Vice Lord na si Chien Yuhun ang Young Master ngayon din, ngunit binuhay niya pa din ito. At ngayon ang Young Master Chien Mukom ay nawala na ang halaga para sa kanilang mga binabalak, at kapag nagpumilit pa ang mga ito ay ilalagay lamang nila sa kapahamakan ang mga buhay nila. Kaya naman ay nagpaalam na ito kay Yuhun at sinabi na aalis na sila upang magamot ang Young Master, ngunit sa isip ng mga ito ay sinasabi nila na hindi pa tapos ang pakikipaglaban ng mga ito kontra sa Vice Lord na si Chien Yuhun. Matapos ay humingi naman ng pasensya si Yuhun sa nangyaring pagdanak ng dugo sa kanyang hardin, at ibinigay nito ang Jade Medallion dahil alam ng ating bida na gusto niya itong makuha. Agad itong nagpasalamat sa Vice Lord sa napakagandang handog nito para sa kanya at isa siyang sagot para sa kanilang Demon Dragon Pump Clan. Sinabihan naman siya ni Yuhun na huwag muna itong magpasalamat dahil hindi pa naman nito nagagawang makita ang Godly Doctor. Namamangha naman ito sa kanyang nararamdaman para kay Yuhun, dahil mahirap paniwalaan na ang taong walang puso upang magawang putulin ang braso ng isang tao kanina lamang, ay may puso at napakabait. Napatingin ito sa kanyang apo at napasabi na lang na magaling ito sa pagpili ng sasamahan at susuportahan, at tingin nito na nakahanap ang kanyang apo ng mabait at napakagaling na mapapangasawa. Nagulat naman si Yuhun sa sunod na ginawa ng 8th Council Elder. Sabi nito na siya bilang ika-8 Council Elder ay sumusumpa ng katapatan sa Vice Lord, kasama ng Demon Dragon Pump Clan ay pagsisilbihan ng Vice Lord hanggang dulo, at sana ay tanggapin nito ang kanilang katapatan. Nagpasalamat naman dito si Yuhun, at sinabi na nais din niyang banggitin ang bagay na ito sa kanyang ngunit hindi niya agad nasabi dahil sa mga hindi inaasahan na mga pangyayari. Matapos ay ipinagpatuloy na ng mga ito ang kanilang salo-salo. At habang nagaganap ito ay tinawag ng 8th Council Elder ng Vice Lord si Yuhun at nagtanong, sabi nito na kung kailan babalak ni Yuhun na pakasalan ang kanyang apo. Sa narinig na ito ni Yuhun ay bigla nitong naibuga ang kanyang iniinom sa mukha ni Heobong. Sa nangyari ay tuwang-tuwa naman na sinabi ni Heobong na mukhang ikakasal na ang kanyang master, at agad itong binati para dito. Sa isip naman ni Yuhun na sa papaanong paraan niya kaya ito maipapaliwanag at matatakasan. Matapos ay inabot sila ng ilan pang mga oras upang maipaliwanag sa 8th Council Elder ang mga nangyari sa pagitan nilang dalawa ni Moonju. Sa narinig na katotohanan ng 8th Council Elder ay hindi naman niya ito ikinatuwa. Sa isip nito na base sa nakikita niya sa dalawang ito, si Moonju at ng Vice Lord, ay mukhang gusto ng mga ito ang isa't isa. At tingin nito ay hindi niya dapat na madaliin ang mga bagay at papanoodin na lang muna niya kung saan dadalhin ang mga ito ng kanilang nararamdaman. Matapos ay tinawag nito ang kanyang taga-silbi at inutusan na dalhin ang kapatid ni Moonju sa kanila, na agad naman itong sinunod. Sabi nito na dahil sa natulungan naman siya ay hindi na nito maitatago pa ang patungkol sa kanyang isa pang apo sa Vice Lord. Sabi nito na may apo siyang lalaki na nagngangalang Moonsong na naipadala sa Sichuan branch at namatay sa pag-atake ng evil forces, ngunit may hindi magandang nangyari dahil ang kanyang daughter-in-law na nagdadalang tao sa oras na iyon ay sobrang nagulat dahil sa balita na ang kanyang asawa ay namatay na, kaya naman ay nahirapan ito sa kanyang panganganak. Mabuti na lang at naipanganak si Moonju ng ligtas. Ngunit ang kambal nitong kapatid na lalaki ay ipinanganak ng may congenital mental illness dahil sa tagal nitong ipinanganak, at matapos na magsilang, ang kanilang ina ay namatay din. Halos lahat ay ginawa na nito upang magamot lamang ang kanyang apo, ngunit wala sa mga ito ang nagtagumpay, at ngayon ay mayroon na silang pag-asa,
at muli itong nagpasalamat sa iniabot nitong jade medallion sa kanya. Hindi rin nagtagal ay nakabalik na ang taga-silbi kasama ang apo niyang lalaki. Nang makita ito nila Heobong na si Moonju ay hawig na hawig ni Moonyu kapag ito ay nakasuot ng maskara, at ang mukha na suot nito ay ang sa kanyang kapatid. Sa pananabik ng magkapatid sa isa't isa ay agad ang mga ito na nagkamustahan sa isa't isa. Sabi ng kanyang lolo na bumati ito sa Vice Lord dahil ito ang tumulong sa kanila. Matapos ay agad naman itong binati ang ating bida, tinignan naman ito ni Yuhun. Matapos ay nagsabi ito sa 8th Council Elder at nagpaalam na kung maari ba nitong matignan ang kondisyon ng kanyang apo na lalaki, na agad naman na sinang-ayunan nito. Matapos ay hinawakan ni Yuhun ito sa ulo at sinabi na ang gagawin niya ay medyo masakit. Nagtataka naman ito sa mga sinasabi sa kanya ng ating bida. Matapos ay binigyan niya ito ng isang electric shock. Matapos ay napasigaw ang 8th Council Elder kay Yuhun at tinatanong kung ano ang ibig sabihin ng ginagawa nito sa kanyang apo. Bago nito ay nang bumati sa kanya ang kapatid ni Moonju ay agad itong may napansin. Sabi nito na kaya pala gustong makita ng Council Elder Moon ang Divine Doctor dahil ito lamang ang kanyang tanging pag-asa. Kaya naman ay agad nitong tinanong ang nano machine kung maari ba nitong magamot ang kalagayan nito. Agad namang naghanap ang nano machine sa kanyang database. At lumabas na mayroong 24,201,123 na kaparehas na kaso ang kanyang nakita. Nagulat naman dito si Yuhun dahil ganito pala Academy ang may ganitong kondisyon, at upang mas maging tama ang kanyang pag-analisa ay ilagay nito ang kanyang dalawang palad sa ulo ng pasyente. Kaya naman ay nagpaalam ito sa Council Elder kung maari niya itong matignan. Kaya naman nang ilagay nito ang kanyang dalawang kamay sa ulo ng kapatid ni Moonju, ay agad na ini-activate ng nanomachine ang Magnetic Resonance Imaging o ang MRI, sa kamay ni Yuhun. Matapos ay ipinakita ng nanomachine ang nakita nito sa utak ng pasyente, sabi nito na ang pagdaloy ng dugo ay napapahinto sa lugar kung saan may nakamarka na pula, at ayon sa kanyang pag-aanalisa base sa mga nakaraang kaso ng kagaya nito, ito ay isang problema sa pagpapamahagi ng hangin dahil sa mabagal na daloy ng dugo ng pasyente, at mukhang ito ang sanhi ng pagkasira ng brain cells, at nakaapekto sa function ng kanyang cerebral. Kaya naman ay nagtanong ito na kung maari pa ba itong maayos. Sabi ng nanomachine na sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga naipon na dead brain cells, at maisaayos ang daloy ng dugo, at gamit ang electrotherapy upang makagawa ng bagong brain cells, ang disability ay magagamot. At agad na tinanong ito ng nanomachine na kung nais ba nito na magsagawa ng isang electrotherapy sa pasyente sa harap nito, sa isip ni Yuhun na kung sa paraan na ito ay magagamot niya ang kapatid ni Moonju ay kailangan niya itong subukan. Kaya naman ay sinabi ng nanomachine na ilapat nito ang kanyang mga daliri sa mga markang pula na nakikita nito, kaya naman ay inumpisahan niya na gamutin ito. Dahil sa matinding sakit na nararanasan ng kanyang apo, ay galit na nitong sinasabihan ang Vice Lord na tumigil siya sa kanyang ginagawa. Agad namang napansin ito ng gwardya ni Yuhun na si 10th Council Elder, kaya naman ay nilapitan niya ito at hinarangan. Agad naman siyang pinapaalis ng Council Elder ngunit ang sabi lang niya dito ay maghintay lamang ito at magtiwala sa kanilang Vice Lord, kaya naman ay sinagot siya ng Council Elder na paano niyang nasasabi ito kung ang kanyang apo ay nakikita niyang maari nang mamatay anumang oras. Di rin nagtagal ay natapos na si Yuhun sa ginagawa nito sa kapatid ni Moonju. Agad namang nakalapit ang Council Elder sa kanyang apo. Matapos ay galit na galit itong sinisigawan si Yuhun na kung ano ang ginawa nito sa kanyang apo, nang bigla naman siyang hinawakan nito. Kaya naman ay agad niyang tinanong ang kanyang apo kung ano ang nararamdaman nito. Sabi nito na masakit ang ginawa sa kanya ng Vice Lord, at nakakaramdam ito ng matinding sakit sa kanyang ulo. Habang pinagmamasdan naman ito ng Council Elder ay hindi ito makapaniwala dahil sa papaanong nangyari ito, dahil ang mga mata ng kanyang apo ay naibalik na sa ayos at nagagawa ng makapag-focus ng tingin na kagaya ng mga normal na tao, dahil dito ay napayakap na lang ito ng mahigpit sa kanyang apo. Sabi dito ni Heobong na totoong nakakamangha ang kanilang pinuno. Sa isip naman ni Baekgi na alam nito na mayroon itong kaalaman pagdating sa medisina dahil sa nagawa ding gamutin ito ng Vice Lord sa loob ng Demonic Academy,
ngunit para itong isang maladyos na nilalang dahil sa hindi niya makayang masukat ang mga kakayahan nito. Makalipas ang 2 oras, ay iniabot ng Council Elder ang Jade Medallion kay Yuhun, at nagpadala ng sound telepathy na kung makakaya naman niya itong magamot ay sa tingin niya ay hindi niya na ito magagamit pa, kaya naman sabi nito na itabi na lang niya muna ito sa kanya at gamitin kung kinakailangan, at para sa kanyang apo, ay nais niya itong tumuloy muna sa guest house ng Flying Phantom Clan sa ngayon, dahil upang mas madali na magamot pa ito ni Yuhun. Matapos ay nagpadala ulit ito ng sound telepathy kay Yuhun at sinabi na iiwan niya muna ang kaligtasan ng kanyang mga apo sa ating bida, napatingin naman ito kay Moonju. Ngunit bigla nitong naalala ang sinabi ni Moonju na ito ay isa ng babae ng Vice Lord, kaya naman ay nagtataka ito na kung ano ba ang nararamdaman nito ngayon, at napapatanong kung si Moonju ay isa lamang ba na tapat na tagasunod, o hindi kaya ay gaya ng kanyang iniisip. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa Flying Phantom Clan's guest house, alas 6 ng gabi, ay binabati ng Council Elder Juan sila Yuhun at nagtatanong kung naging maayos ba ang pinuntahan ng mga ito, ngunit may napansin siya, dahil ang isang kasama ni Council Elder Juan ay ang nagpapanggap na 10th Council Elder yon. Matapos ay napansin naman nito ang kanyang pamangkin, at sinabi na sa wakas ay nagtanggal na din ito ng kanyang maskara, at may maganda naman itong muka upang takpan pa nito. Naiinis naman ito sa ginagawang pang-asar sa kanya ng 11th Council Elder. Matapos ay agad nitong binati si Yuhun dahil sa pagkakakuha nito sa suporta ng Dark Dragon Palm. Agad namang sinagot ito ni Yuhun at sinabi na maswerte lamang sila dahil nasa panig nila si Moonju. At tinanong nito na kung kamusta ang nilakad niya. Humingi naman siya ng paumanhin dahil sa noong nagpunta sila sa pakay nila ay hindi nila nagawang makausap ang mga ito dahil sa mayroong naunang bisita bago sila. Nagtanong naman dito si Yuhun kung ito ba ay ang Sword Clan o ang Sound Clan. Nagtaka naman ito sa sinabi ni Yuhun at tinanong kung bakit alam nito ang tungkol dito. Dahil dito ay sa isip nito na tama ang kanyang naiisip na plano ng mga ito. Matapos ay nagtanong si Yuhun kung bakit ang huwad na 10th Council Elder ay naparito. Sabi naman dito ng Council Elder Juan na balak na niyang ipaalam ang patungkol dito, kaya naman ay sinabi nito na ipakilala nito ang kanyang sarili sa Vice Lord. Sabi nito na siya si ika-24, sinabi nito sa tunay na Council Elder yon na may nakapasok sa loob ng Haze Demon Sword Clan's Manor. Nagtataka naman ito kaya naman ay tinanong niya ang huwad na Council Elder yon kung ito ba ay galing sa Sword Clan, na hindi naman ito sinang-ayunan. 2 oras ang nakakalipas, sa main study ng Haze Demon Sword Clan, ay nagulat ito nang may narinig na nagpadala sa kanya ng isang sound telepathy at tinatawag ito, dahil dito ay agad nitong tinignan sa labas kung sino ang taong tumatawag sa kanya. Ngunit paglabas nito ay nagulat siya dahil walang isa ang nandito. Agad naman nagpadala ulit ito at sinabi na huwag na niya itong subukan pa na hanapin at kumilos lamang ng normal. Ang sound telepathy ay bigla ding natapos, sinubukan niyang maghanap ng mga bakas ngunit wala itong nahanap na kahit ano. Kaya naman ay agad itong nagtungo dito upang maipasa ang mensahe at dahil ito lamang ang kanyang magagawa sa nangyari. Sinabi naman ni Yuhun na posibleng ito ay ang taong walang pangalan. Agad naman na pinatigil ito ng Council Elder yon dahil ang bagay na iyon ay sekreto lamang. Sabi nito na kung ang impormasyon na sinabi nito ay 10 araw na ang nakakalipas ay ibig sabihin ay ngayon ang araw na iyon, at hindi pa ito nangyayari kaya naman ay ano ang dahilan? Sabi naman dito ni Yuhun na mukhang may biglaang nangyari. Bigla naman itong nakaramdam ng kasiyahan, at sinabi na tamang-tama lamang ito. Dahil nais niya talagang makita ang taong walang pangalan na ito. Hating gabi sa Oyun Peak, Shiwan Mountain, ay agad na nagtungo ang Council Elder yon upang makipagkita sa taong walang pangalan. Nang makapunta na ito sa nasabing tuktok ay agad naman nitong naabutan ang clan leader ng Sword Clan, Kyongbonggi. Sabi nito na akala niya ay silang tatlo pa din ang magkikita sa lugar na ito. Ngunit sa pagkamatay ng leader ng Dark Clan sa kamay ni Yuhun ay ngayon ay sila na lamang dalawa. Dagdag pa nito na base sa kanyang nakikita ay mukhang malaki ang pagbabago nito.
Sinagot naman ito ng Council Elder yon na ayaw nitong makipag-usap sa mga walang hiyang tagapagmana ng mga traidor. Sa narinig nito ay natatawa naman dito ang clan leader ng Sword Clan at hindi ba din ito nagbabago sa kanyang ugali. Sa isip naman nito na kahit ano pang gawin ng 10th Council Elder, ay ang huling mga aral na mula sa Sword Demon ay mapupunta sa kanyang clan. Maya-maya pa ay dumating na ang hinihintay nilang taong walang pangalan. Sabi nito na nirerespeto niya ang pagpunta ng dalawang ito kahit na biglaan niyang binago ang oras ng kanilang pagkikitang muli. Sa isip naman ng Council Elder yon na kahit pa naabot na nito ang pagiging True Grandmaster, ay hindi pa din ito magawang malaman ang martial prowess ng taong walang pangalan, at base sa mga salita nito ay alam na din niya ang nangyaring pagkamatay ng leader ng Dark Clan na si Mujin Won na dapat ay kasama nila, at sino naman kaya ang taong ito. Sabi nito na didiretsuhin na niya ang mga ito, at bago pa nito nasabi ang kanyang itatanong ay bigla namang lumuha dito ang leader ng Sword Clan, kaya naman ay napatanong ang taong walang pangalan kung ano ang ibig sabihin ng kanyang ginagawa. Sabi nito na siya si Kyung Bonggi, leader ng Sword Clan at Second Council Elder ng Demonic Cult, ay masayang binigay ang pagbati sa Lord. Sa isip nito na ang sword technique na nakita nila 3 taon na ang nakakalipas, ay sobrang kaparehas ng Heavenly Demonic Sword Technique na ginamit ng Lord sa digmaan, at ang posible lamang na taong madaling makalabas at pumasok sa Demonic Cult at maging ang sekreto ng kanyang clan ay ang Lord lamang mismo. Sabi naman nito na mukhang nagkakamali siya sa kanyang inaakala, nang bigla naman itong may naramdamang ibang tao sa paligid. Matapos ay galit itong nagtatanong kung sino ang taong nagtatago, nagtataka naman dito ang Second Council Elder kung ano ang sinasabi ng taong walang pangalan. Matapos ay tinanong niya ang mga ito na kung sino sa kanilang dalawa ang sumire sa kanilang pangako, nang bigla nitong inatake ang kinaroroonan ng ibang tao na nasa paligid na nagtatago. Agad namang nakaiwas ang nagtatago, sa nangyari ay takang-taka dito ang Second Council Elder, dahil ang taong nagtatago ay ang Vice Lord na si Qian Yuhun. Sa isip nito na akala niya ay naitago na nito ang kanyang chi ngunit sa nangyari ay nagawa pa din siyang makita nito. Napasigaw naman dito ang Second Council Elder at itinanong kung ito ba ay kagagawa ng 10th Council Elder. Sumagot naman ito at sinabi na wala siyang alam sa sinasabi nito sa kanya. Kaya naman ay agad nitong sinabi sa taong nakamaskara na ang bagay na ito ay hindi siya ang may gawa. Dahil ginawa nito kung ano ang ipinangako niya, kaya naman ay ipamana na ng taong walang pangalan ang tungkol sa naiwan ng Sword Demon, ngunit sinagot lamang siya nito na huli na ang lahat para sa kanila. Dahil ayon sa napagkasunduan nila na kahit sino sa mga ito ang gumawa na labagin ang pangako ay hindi niya ito ituturo, at mukhang sila at ang 24 Demon Sword ay hindi itinadhana. Matapos ay agad itong umalis, sa nangyari ay gusto pa sana itong pigilan ng Second Council Elder ngunit wala din itong nagawa. Matapos ay agad itong hinarangan ng 10th Council Elder upang hindi magawang makasunod, at sinabi na sinong nagsabi na maari itong makaalis. Sa galit nito ay agad niyang sinugod ang Council Elder yon, napangiti naman ito dahil mukhang ipinapakita na nito ang kanyang tunay na kulay, at agad din itong sinalag ng Council Elder yon gamit ang isang atake. Ngunit may naramdaman naman itong kakaiba, at napapatanong kung kailan pa nagawang lumakas ng babaeng ito, dahil sa pagtataka ay hindi nito namalayan ang papasugod na Council Elder yon. Sa kabilang banda naman ay hinabol ni Yuhun ang taong walang pangalan, sa nangyayari ay naiinis ito dahil hindi niya magawang mahabol ito, at dahil sa kailangan niya itong gawin ay nais niyang sumugal. Kaya naman ay ini-activate nito ang kanyang night vision mode, at mula dito ay nakita ng ating bida ang posibleng dadaanan ng kanyang hinahabol. Mula sa itaas ay tumalon ito sa bangin, sa isip naman ng taong walang pangalan na nakakapanghinayang na hindi nito nagawang maituro ang kabuuan ng 24 Demon Sword, at tingin nito na hindi na ito mahalaga sa ngayon dahil mayroon naman ng bagong tagapagmana para dito. Ngunit nagulat naman ito, dahil mula sa kanyang itaas ay nakita niya si Yuhun na naghahanda upang atakihin siya, dahil sa wala na itong iba pang pagpipilian ay sinalag na lamang niya ito, sa lakas ng impact ng ginawang atake na iyon ay nagawang mawasak nito ang kalupaan. Ngunit sa hindi inaasahan ay agad naman siyang nabigyan ng isang malakas na atake matapos itong masalag, na nagsanhi sa pagkakatalsik nito sa malayo.
Nang matauhan si Yuhun, ay sinabi nito na hinding-hindi niya na ulit gagawin ang bagay na iyon. Agad naman na sinabi ng system na nagtamo ito ng pagkakapinsala sa kanyang mga muscle at pagkakaroon ng lamat ng ilan sa mga buto nito, kaya naman ay agad ng i-regenerate ang mga ito. Sa isip naman ng taong walang pangalan na ang lakas ng ataking iyon ay kaparehas ng 1,000-pound amplification technique, at hindi kaya. Matapos ay tinanong nito si Yuhun at sinabi na kung tumalon ba ito mula sa itaas. Napangiti naman dito si Yuhun dahil nagawa nitong mahulaan ang ginawa nito sa kanya. Hindi naman ito makapaniwala dahil tumalon ito ng napakataas matapos na mahulaan ang mga daraanan niya, at talagang ang isang ito ay baliw. Matapos ay sinabi dito ni Yuhun na ngayon ay ito na ang tamang oras para alamin ang pagkakakilanlan nito. Kaya naman ay sinabi nito na itinaya nito ang kanyang buhay para lamang sa bagay na iyon. Talagang malakas ang loob nito, ngunit hindi nito mababago ang kahit na ano, at agad na nitong sinugod ang ating bida. Nang makalapit ay agad itong naghanda ng isang napakalakas na atake, nakaramdam naman ng pagkabahala si Yuhun. Sabi niya na ito ay ang 24 Demon Swords. Hindi kagaya ng kay Council Elder yon, ang teknik na ito ay kumpleto, at mas malakas ito kaysa sa kaya nitong gawin. Sa isip nito na kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas, at matagumpay naman na nasalag ng ating bida ang ginawa ng taong walang pangalan sa kanya gamit ng isang teknik. Nagulat naman ito dahil ang ginawa ni Yuhun ay ang blade technique ng Blade God. Matapos nito ay sinabi ng nanomachine na ang kanyang mga internal organs ay nakatanggap ng matinding pinsala dahil sa malakas na enerhiyang pinakawalan niya, dahil sa ginawa nito ay napapasuka ito ng dugo, kaya naman ay agad na ini-activate ng nanomachine ang mabilisang pagpapagaling dito. Nagtataka naman ang taong walang pangalan dahil sa bukod sa malaki ang agwat nila pagdating sa chi, ay dapat na sugatan na ito magmula pa lang nang ito ay tumalon ng mataas. Ngunit dahil sa blade technique ng Blade God na alam naman niyang mas malakas kumpara sa 24 Demon Sword, ang atake nito ay nagagawang mapawalang bisa at sa kasong ito ay mahihirapan na siyang magpatuloy, kaya naman ay nagdesisyon na muna itong umatras. Sa isip naman ni Yuhun na hindi niya hahayaan ito na magkaroon ng pagkakataon upang makatakas, kaya naman habang papa-atras ito ay agad na sumugod ito sa taong walang pangalan, at nang makakuha ng tamang distansya ay agad nitong inihanda ang isang malakas na atake, at ito ay ang Blade God's Blade Technique, the third technique. Sa nakitang ito ng taong walang pangalan ay binitawan nito ang kanyang espada, at nagawang kontrolin habang nakalutang. Sa nakitang ito ni Yuhun ay bigla naman itong napahinto, at ang isang ito ay isang sword kinesis, isang teknik na kayang makontrol ang kanilang sandata gamit lamang ang kanilang chi, at ito ay magagawa mo lamang kapag ikaw ay isang ganap na enlightened grandmaster na. May napansin din siyang kakaiba, dahil pamilyar sa kanya ang ganitong sword technique, ito ay kalahati lamang ng lakas dahil sa chi control para dito ay hindi tama, ngunit sigurado siya na ito ang second technique ng Heavenly Demonic Sword Art. Matapos ay nagulat ito, dahil sa bilis ng mga pangyayari ay bigla na lang itong nasa kanyang harapan na, at bigla naman siya nitong tinusok sa kanyang braso. Sa nangyaring ito ay mabilis na umiwas palayo ang ating bida upang makakuha ng tamang distansya dito. Sa isip niya na napakalakas ng isang ito, at ang ganito kalakas na mandirigma ay nagtatago lamang sa loob ng demonic cult, at tunay kaya na ito talaga ang kanilang Great Lord. Sabi nito sa kanya na ngayon ay alam na ng ating bida ang malaking diferensya pagdating sa kanilang mga lakas, at wala itong laban pa sa kanya kaya naman ay sinabihan niya si Yuhun na huwag na itong susunod pa sa kanya. Tinitigan lamang ng ating bida ang taong walang pangalan ng masama, nakita naman niya ito kaya naman ay napasabi na lang ito na ang mga titig ni Yuhun ay isang titig na ayaw na pumayag upang sumuko, at kung ayaw pa nito ay wala na siyang magagawa kung hindi ang pabagsakin ito dito, kaya naman ay nagpalabas ito ng malakas na enerhiya sa kanyang buong katawan. Sa nakikita ni Yuhun ay ramdam na ramdam niya ito, at sa oras na ito ay buhay na ng ating bida ang nais niya. Matapos nitong mag-ipon ng enerhiya ay agad din niya itong inihagis kay Yuhun, sa isip nito na gagawin nito ang lahat mapasuko lamang ang ating bida,
at hindi na nito magagawa pang madepensahan ang kanyang sarili gamit ang ganitong formation, dahil ito ay ang Heavenly Demonic Sword Art, 4th Technique, Sword Kinesis. Matapos na makita ni Yuhun ang papalapit na malakas na atake sa kanya, ay huminga naman ito ng malalim, at matapos ay agad na itong sumugod din, nagawang makipagsabayan ng ating bida sa atake ng taong walang pangalan, ngunit nabibigla ito dahil ang 4th technique ng Heavenly Demonic Sword ay sobrang napakalakas. Sa nakikitang ito ng taong walang pangalan ay naghanda pa ito ng isang atake. Sabi nito na tatapusin niya na ang lahat gamit ang ataking ito, at nag-umpisa na nga itong naghanda. Sa pagkakakitang ito ni Yuhun, ay unti-unti na nitong ipinapalabas ang kanyang Heavenly Demon Sword. Nagulat naman dito ang taong walang pangalan, dahil imposible na hawak nito ang espada na ito, matapos ay agad nang naghanda si Yuhun para sa kanyang pangsagot na atake dito, nang matapos ay agad na itong sumugod gamit ang Blade God's Blade Technique, at ng Heavenly Demonic Sword Art 4th Technique. Kitang-kita ang dalawang malakas na atake na ginawa ni Yuhun na parang isang malaking halimaw na handang kainin ng buo ang taong walang pangalan. Ngunit kahit nakaramdam ito ng kaba ay itinuloy pa din niya ang kanyang atake, at nang magtama ang dalawang sandata nila ni Yuhun, ay bigla nitong binasag ang espada ng taong walang pangalan. Gulat na gulat naman ito sa nangyari at napapatanong kung anong klaseng lakas ito. Nang makalapit ang ataking ito ni Yuhun, ay nagawa naman siyang maipatapon sa isang malaking puno. Agad naman itong nakatayo matapos ng pagkakahampas niya dahil sa atake, ngunit pagtingin nito ay may mga sandata nang nakatutok sa kanyang leeg. Sa isip nito na ang lalaking kagaya ng nasa harapan niya ay karapat-dapat lamang na tawaging halimaw, at akala niya ay madali lamang niya itong matatalo. Ang pagitan ng lakas sa isang true Grandmaster at sa isang inept enlightened Grandmaster ay isang bahagdan lamang. At ang diferensya na ito ay sapat, at sigurado siya na ang isang ito ay walang pag-asa na manalo sa kanya, ngunit ang atake na isinagawa nito gamit ang parehas na teknik, ang Blade God's Blade Technique, at ang Heavenly Demonic Sword Art, ay kagaya ng paggamit ng teknik ng First Council Elder Mujinwu, ang left hand, at ang right hand technique. Ang napakalaking alon ay kayang baliktarin gamit ang napakalakas na lakas nito. Agad naman nitong tinanong si Yuhun kung ang hawak ba nito ay ang Heavenly Demonic Sword. Nagtaka naman dito si Yuhun. Kaya naman ay agad nitong tinanggal ang mask nito, matapos ay lumantad na din sa wakas ang muka ng taong walang pangalan. Agad naman itong tinanong ni Yuhun kung ano ang pagkakakilanlan nito. Agad naman itong sinabi na hindi na ito lalaban pa sa Vice Lord o kahit na maisip na tumakas, kaya naman ay ibaba na nito ang kanyang espada. Nagulat naman si Yuhun dahil kilala niya ang boses na ito, kaya naman ay agad itong nagtanong kung ito ba ay ang Grand Guardian. Sa isip nito na hindi pala ito ang Great Lord na kanyang inaakala, at mukhang binago nito ang kanyang boses, kaya naman ay inutusan ni Yuhun ang Grand Guardian na sabihin nito ang lahat ng kanyang nalalaman. Ngunit sabi nito na bago niya gawin ito ay may nais muna siyang sabihin sa ating bida, nang bigla namang nakaramdam ang mga ito ng isang napakalakas na enerhiya na nagmumula sa itaas. Sa isip ni Yuhun na mukhang ang nararamdaman niya ay isang masamang enerhiya at napakalakas nito, nang bigla naman itong naalala na mukhang si Council Elder yon ay nasa panganib. Sa itaas naman ng Oyun Kick, ay mabilis na umiiwas ang Council Elder yon sa Second Council Elder, nang bigla itong inatake ng malakas at mabuti na lamang at agad din itong nakaiwas. Sabi ng Second Council Elder na para itong isang daga, kaya naman ay tinanong niya na ito kung hanggang kailan pa ba nito maiisip ang tumakbo. Galit na galit naman dito ang Council Elder yon, nang biglang nagpunta ng mabilis ito sa kanyang harapan. Kaya naman ay mabilis din itong umalis, sa isip niya na masyadong mabilis ang Second Council Elder kahit na ang katawan nito ay lumaki na ng sobra, at mabilis din itong nakakasabay sa mga ginagawa niyang mga sword movements. Nang mabilis na naman siya nitong nasundan, matapos ay agad siya nitong inatake na maswerte na lamang at agad din siyang nakasalag dito, sa nangyari ay napatalsik ang 10th Council Elder yon, at nagawang magpagulong-gulong.
Matapos ay agad naman itong nakuha ang balanse ng kanyang katawan at itinusok ang kanyang espada upang mapigilan ang malakas na pagkakatalsik nito. Galit naman nitong sinabi, na sa tingin ba ng Second Council Elder na kung matapos nitong magamit ang Blood Reversion Art ay makakaligtas pa ito. Napatawa naman dito ang Second Council Elder sa sinabi nito sa kanya. Sabi nito na ang kanyang Divine Blood Reversal Art ay nasa ibang level kumpara sa hindi kompletong Blood Reversion Art, at napagtagumpayan na nito na maialis ang lahat ng mga masasamang epekto nito sa gumagamit. Sa isip ng Council Elder yon na sa totoo, ay kapag ang Blood Reversion Art ay ginamit, ang enerhiya ng gumagamit ay masisira at iniaalis nito ang katinuan ng gumagamit, ngunit si Qiang Bongyi ay hindi nawala sa kanyang katinuan, at ang masamang dulot nito mula sa Blood Reversion Art ay naalis na, ang ibig sabihin lamang nito na ang Sword Clan ay magiging pinakamapanganib na clan sa loob ng demonic cult sa kasalukuyan. Kung totoo man ang sinasabi nito, ay walang dahilan upang itago pa ng Sword Clan ang patungkol sa Divine Blood Reversion Art, at mukhang may mga natitira pa ditong mga masamang epekto kaya naman ay hindi pa inilalantad ng mga ito ang patungkol dito sa publiko. Sabi ng Second Council Elder na tama na ang kalokohan nila at papaslangan na niya ito ngayon din, matapang namang sinabayan ito ng Council Elder yon at sinasabi na hindi pa ito ang oras niya para mamatay. Ngunit nang magawa nitong mate-usok ang kanyang espada sa katawan nito, ay nagulat siya, at napatanong kung paano ito nangyari dahil kahit ang kanyang espada ay nagawang mabasag lamang. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa nangyari ay tinuwanan lamang siya nito at sinabi na kilati lamang ang atake ng Council Elder yon, at tinanong kung ito lamang ba ang kakayahan nito. Bigla naman ito napatingin sa Second Council Elder. Kaya naman sinabi nito kay Council Elder yon na gamit ang isang atake ay ito na ang kanyang magiging katapusan, at agad na itong naghanda upang ipanghuling atake sa Council Elder. Dahil sa tanggap na nito ang kanyang sasapitan ay napapikit na lang ito, ngunit biglang may malakas na pagsabog ang nangyari sa itaas ng Oyuntek. Matapos ay idinilat ng Council Elder yon ang mga mata nito, at nakita ang ginawang pagsalag ni Yuhun sa atake para sa kanya ng Second Council Elder. Masaya namang sinabi nito na maswerte siya dahil hindi ito nahuli ng dating, galit naman ito at sinabi na nakaharang na naman sa kanyang daan ang Vice Lord na Qian Yuhun, matapos ay agad itong inatake ni Yuhun upang mapawalang bisa ang atake nito na kanyang sinalag. Galit nitong sinabi na hindi pa din nagbabago si Qian Yuhun dahil napaka-arugante pa din ito gaya ng dati at tingin ba nito na makakaya niyang pigilan pa siya ngayon. Matapos ay nagpalabas ito ng napakalakas na aura upang ang kahit na ang mga bato ay nagawang magsipaglutingan, matapos ay agad nitong sinugod ang ating bida, ngunit matagumpay naman itong nasalag ni Yuhun. Ngunit ang mga sumunod ditong mga pag-atake ay sobrang lalakas na, at gamit ang isang malakas na hampas, ay nagawa nitong mapa-atres si Yuhun. Sa isip nito na ang pakiramdam niya ay nakikipaglaban ito sa isang halimaw, at base sa kanyang itsura ay mukhang ito ay ang Demonic Blood Reversion Art. Masaya namang sinasabi ng Second Council Elder habang papasugod ito sa ating bida, na mabuti na lamang at nandito siya dahil ngayon ay magagawa niya na ito napaslangin, at nang makalapit ay agad nitong ginamit kay Yuhun ang True Demon Sword, the second technique. Sa umpisa ay nagagawa pa ditong makaiwas ni Yuhun, ngunit habang tumatagal ay napapasabi na ito na dahil sa ang chi manifestation nito ay napakalaki ay mahihirapan na siyang makaalis pa dito, at dahil sa sitwasyon na ito ay kailangan niya nang gamitin ito sa kanya. Kaya naman ay agad na itong naghanda. Nang matapos ay agad nitong ibinito sa Second Council Elder ang Blade God's Blade Technique bilang pangdepensang pag-atake. Dahil sa wala itong naging epekto sa kanyang katawan ay tinuwanan lamang siya nito, at nagtaka dito si Yuhun dahil kahit ang kanyang White Dragon Blade ay hindi magawang makapinsala sa katawan nito. Kaya naman ay sinabi nito kay Yuhun na wala itong magagawa, dahil hindi nito magagawang pinsalain siya gamit lamang ng mga ganong klaseng pag-atake, at ngayon ay tapos na ang kanilang laban, at agad nitong inipon ang buo nitong lakas sa kanyang kamay upang panghuling atake para kay Yuhun.
Nang papalapit na ang ataking ito sa mukha ni Yuhun, ay ang saktong dating ng Grand Guardian, ngunit huli na para magawa pa nitong mapigilan ang ataking iyon, dahil nagawa ng masuntok ng malakas ng Second Council Elder ang ating bida, na agad na tumama sa malaking bato. Nagulat naman ito sa malahalimaw na kaanyuan ng Second Council Elder, at mukhang base sa kanyang paningin ay gumamit ito ng Demonic Blood Reversion Art, at hindi maganda ito, dahil ang Vice Lord ay labis ng naubusan ng enerhiya dahil sa ginawa nilang pakikipaglaban sa isa't isa. Matapos nitong mabigyan ng atake ang ating bida ay sinabi nito na hindi makakaya ni Qian Yuhun ang kalabanan siya, ngunit natigilan naman ito nang may naramdaman sa kinaroroonan ni Yuhun. Sabi nito na ano naman kaya itong nararamdaman niyang nakakatakot na demonic aura. Mula sa kinaroroonan ni Yuhun ay biglang sumugod ang ating bida, sa nakita nito ay agad na din itong naghanda upang atakihin ang papasugod na Vice Lord. Kitang-kita ang seryosong mukha ni Yuhun, bitbit ang nakakatakot na enerhiya sa kanyang espada, hindi naman nagpatalo ang Council Elder at sinabi na hindi nito siya magagawang matalo sa mga ginagawa nitong pakulo. Kaya naman ay hinamon ito ni Yuhun na kung ganun pala ay bakit hindi nito subukan na salagin ang kanyang pag-atake, dahil sa sinabing ito ni Yuhun ay lakas loob nitong sinalubong ang napakalakas na atake nito dahil sa tiwala ito sa tatag ng kanyang balat. Ngunit nang tumama ito sa kanyang katawan ay nagulat ito, na maya-maya pa ay napasigaw na, dahil ang ginawang atake ni Yuhun ay nakagawa ng malaking pinsala sa kanyang katawan, nang bigla itong napahinto. Maya-maya pa ay napatanong na ito na kung papaano ito naging posible, at bigla na din itong tumamba dahil sa nagawa itong paslangin ng ating bida. Nang matapos ay pagod na pagod ito sa huli niyang ginawang atake, nang makatayo ito, ay nagulat naman siya nang mapansin na kanina pa pala siya pinapanood ng Grand Guardian. Nang bigla itong napaluhod, at pagkayuko ay sinabi nito na siya, si Grand Guardian Marakim ng Heavenly Demonic Cult, ay nandito upang paglingkuran ang bagong Heavenly Demon. Tinanong naman ni Yuhun ang Grand Guardian na kung ano ba ang ginagawa nito, pati na din ang Council Elder yon ay nagtanong na kung ito ba ang taong walang pangalan, at inulit nito ang kanyang mga sinabi bilang pagtugon sa tanong ni Yuhun sa kanya. Napaisip naman dito ang Council Elder yon na ang Grand Guardian pala ang dahilan kung bakit sila nagtitipon-tipon sa lugar na ito, at bigla naman itong nagtaka sa sinasabi ng Grand Guardian kay Yuhun, at ito ay ang patungkol sa Heavenly Demon. Kaya naman ay napatingin ito kay Yuhun, nang bigla naman itong napansin ang hawak-hawak na espada ng ating bida, at sa gulat nito ay napasigaw siya na ito ay ang Heavenly Demonic Sword. Kaya naman matapos, ay ginawa din ito ang ginawa ng Grand Guardian, at sinabi na siya ang 10th Council Elder at leader ng Heisei Demon Sword Clan, na si Yon Muhua, ay nagbibigay galang sa bagong Heavenly Demon. Sa nangyayari ay takang-taka naman dito si Yuhun. Kaya naman ay nagtanong na ito na kung ano ba ang ginagawa ng mga ito sa kanyang harapan. Sabi ng 10th Council Elder na ito ay dahil sa ang Vice Lord Qian Yuhun, ay ang tunay na Heavenly Demon. Nagtanong naman ang ating bida na kung ano ang ibig sabihin nito. Sabi nito na sa hilagang parte ng palasyo ng Lord, ay mayroong isang altar dito, at ito ay ang monumento ng dating Lord, at ang huling habilin ng Founding Father na si Qian Ma, ang Heavenly Demon. Sa loob ng altar ay may isang monumento dito na isinulat ni Qian Ma, nakalagay sa monumentong ito na kung sino man ang makakakuha ng tunay na Heavenly Demon Sword, ay magkakamit ng titulo bilang ang Heavenly Demon. Bukod pa doon ay mayroon ditong direktang utos ng Heavenly Demon Qian Ma, na walang kahit na sino sa demonic cult ang maaring hindi ito sundin kahit pa ang Lord, ngunit walang ibang Lord ang nakuhang magmana ng titulo ng Heavenly Demon Qian Ma. Ang espada na gamit ng Lord sa ngayon ay isa lamang replika, at ito ay katotohanan na kahit sinong Council Elder ay alam. Sabi ni Yuhun na kung ang Lord at ang mga Council Elder ay alam ang patungkol sa peking espada, ay ibig sabihin lamang nito na ito ay taliwas sa ipinag-uutos ng Heavenly Demon Qian Ma, at nagtataka din ito dahil walang kahit sinong Council Elder ang tumutol sa bagay na ito. Sabi nito na tama si Yuhun, ngunit ang dahilan kung bakit hindi nila pinag-uusapan ang bagay na ito ay dahil sa kanilang mga narinig mula sa mga nakaraang henerasyon,
dahil ayon sa balita na ang tunay na Heavenly Demon Sword ay ninakaw 500 taon na ang nakakalipas at ito ay nangyari sa naganap na pakikipaglaban sa Blade God. Dagdag pa nito na dahil sa kahihiyan ito para sa kanilang demonic cult, ay ang Lord at mga Council Elders ay nagdesisyon na itago lamang ang patungkol dito. Sa isip naman ni Yuhun na ang totoo ay nakatago lamang ito sa isang kuweba umpisa pa lang, kaya naman alam niya na talagang peke ang gamit ng Lord, at kung sakali naman na malaman ng iba na ang Heavenly Demonic Sword ay peke ay sigurado na ang buong Heavenly Demonic Cult ay magkakaroon ng malaking problema. Sabi ng Grand Guardian na tama ang mga sinabi ng Council Elder, ngunit nais lamang nitong itama ang isang bagay. Ang rason kung bakit ang Lord ay hindi binabanggit ang patungkol sa Heavenly Demon Sword, ay dahil sa mga Guardian ng Heavenly Demon Order. Ang Guardian ng Heavenly Demon Order ay palaging nakatayo at nakaalalay sa Lord kahit magmula ng una pa lamang. Ang taong gumawa ng Heavenly Demon Order ay si Qian Ma. Upang maprotektahan ang Order, ay nagawang maturuan ni Qian Ma ang Guardian ng kanyang sariling martial arts upang mas maging malakas pa sila sa Lord. Ang Guardian ng Heavenly Demon Order ay palaging sumusunod lamang sa kagustuhan ng Lord, upang walang kahit na isa sa demonic cult ang makaalam patungkol sa taglay na lakas ng mga ito, at agad nitong inilabas ang kanyang medallion. Nagtaka naman dito si Yuhun, ngunit may inilabas ulit dito ang Grand Guardian, at ito ay ang Heavenly Demon Order. Sinabi nito na tama siya nang naiisip, dahil siya ang Guardian ng Heavenly Demon Order, at ito ay ang sekretong titulo na ibinibigay sa mga Grand Guardian magmula pa sa buong kasaysayan.